Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee at narito na po ang mga political events. May abusadong mayaman. Itong mahirap sa ilang mayayamang abusado na naman gumamit ng EDSA busway at ang plaka number 7. Yari ka ngayon. Yari ka ngayon. Hindi ka tatantanan. Si Senator Raffy Tulfo nakatutok na dito. Kasi committee niya yan Diyan sa Senado Mananagot at mananagot ka dyan. Mahahanap at mahahanap ka dyan. Tingnan mo, in the coming days may lulutang dyan, mag-a-apologize. Ako naniniwala ako mataas na opisyal ng gobyerno yan. Sinasabi nila fake yan. Posibleng fake yan, pero mataas, may kapit yan Ka-Coffee. Hindi makakakuha hindi maglalakas ang loob yan, sige sabihin natin fake yung number 7 na yan. Hindi yan mamimeke nang walang kapit yan. Meron yan at meron yan. At mananagot yan kay Senator Raffy Tulfo. Sa tingin ko lang Ka-Coffee hindi siya sasantuhin dyan kahit senador pa siya. Yan ang nababasa ko dyan. Tulfo eyes probe into EDSA busway incident involving SUV with fake protocol plate. Lakas ang loob nitong tao na ito Ka-Coffee. Lalabas at lalabas yan Ka-Coffee at may connection yan sa mataas na opisyal ng gobyerno at hindi dapat pamarisan yan. Kaya dapat magkaroon ng investigasyon dyan sa Senado o sa House of Representatives para, ang purpose niyan in aid of legislation, magkaroon ng policy, dapat bang alisin na itong protocol plates na yan o dapat higpitan pa o kung ano man ang dapat gawin para maiwasan yung ganitong incidents na ito. Kasi ang kapal na mukha nitong mayaman na ito Mayaman, influential na ito, nagginamit ang salapi, ginamit ang impluensya para makapanlamang o maging lamang siya sa mga ordinaryong Pilipino. Ang mga tao, mahihirap, nagko-commute. Ito, gusto ng privilege. Hello? Senator Raffy Tulfo on Tuesday said he is considering holding an investigation into a motorist's use of protocol plate number 7 on EDSA busway that the Land Transportation Office or LTO said was fake. Posibleng fake pero may connection yan Ka-Coffee at kinakailangan talaga magkaroon ng investigasyon dyan. Tama ito Imbestigahan yan. Kasi baka kinakailangan din ni LTO mag-update ng kanilang policy sa pag-i-issue ng ganyan, ng mga protocol plates. At wag na rin ito pamarisan itong mga tao na ito. Kasi ilang beses na nangyayari yan Last ilang months lang ka nakalilipas, may ganyan na rin pong nangyari. Diba? Yung nadawit yung pangalan ni Bong Revilla. Meron pang iba, gumamit ng EDSA bus lane na yan. Mga opisyal din. Kaya mapupulaan ng gobyerno pag ganyan ng ganyan. At kinakailangan may managot talaga dyan. Ang problema kasi walang nananagot Dapat may mga sampulan dyan Dumaasa tayo dito kay Senator Raffy Tulfo. Aksyonan ito Di ba? Panagutin ang dapat panagutin kahit mayaman pa yan. Huwag santuhin. Para makita ng ordinaryong Pilipino, tayo makita natin na kahit mayaman ka, hindi ka lamang sa amin. Kailangan mong sumunod sa batas. Kaya tayo nagkakagulo-gulo kasi may existing batas, may existing policies, gusto mong makalabang at ayaw mong tumupad doon sa existing policy na yan. Kaya tayo magkakarumble-rumble dyan. Yan na nga ang nangyari dyan. Kung sino man itong abusado na ito ng plate number 7, sana mahuli na ito. The number 7 plate is only issued to senators, but sports utility vehicle o SUV with a plate passed through EDSA busway on November 3 and evaded traffic enforcers. Ang alam ko dyan Ka-Coffee, dalawang protocol plates ang kada senador ang pwede nilang i-request. Again, i-request nila yan. So, kung meron tayong 24 senador ngayon, ang maximum na pwede dyan 48. Pero hindi naman lahat nag-request. Ang na-issue Ka-Coffee ay around 38 to 40 lamang. 38 to 40 protocol plates lang ang na-issue. Dahil may mga senador na hindi sila nag-request dyan. Yung protocol plate na yan. Good news yan, a good thing yan sa mga senador na ito na hindi nila kinakailangan mag-request nito mga protocol plate na yan. He said once the identity of the SUV owner is known, he may call a hearing to look into the potential problem of fake protocol plates. Ako, naniniwala ako, this week matutukoy na yan kung sino may-ari. Lalabas at lalabas yan kasi ayaw na tantanan Yung kotse na yan, yung SUV na yan, ilan lang pala yan? Limited lang pala yung na-issuehan. Limited lang yung bilang ng mga sasakyan. Ganyang klase ng sasakyan. Ilan na? 13, 14, 15. Ganyan lang yung number ng mga sasakyan na yan. So, mabilis matutuko yan. Yung location pa kung saan in-issue yan. Ma-identify at ma-identify yan. At in the coming days, susuko na yan. Yung driver, dapat bang managot dyan?
may pananagutan din siya. Pero alam mo naman, kung ikaw ay driver, kung utos ng boss mo, may nakapasahero may VIP, utos sa kanya, o diyan ka na dumaan sa EDSA bus lane, sagot kita. Wala siyang magagawa dyan. Yung may-ari ang managot dyan. Kasi responsibility niya yan Kung totoong senador ang may-ari niyan, responsibility niya yan. Kahit ipinagamit niya sa anak niya yan, pinagamit niya sa asawa niya, sa nanay, sa tatay niya o sa kamag-anak niya, dapat managot pa rin siya dyan. Responsibility niya yan Sa kanya inisyu yan. Dapat alam niya kung kanino niya ibibigay, kanino niya ipapagamit yung sasakyan na yan or kahit yung plaka na yan. Kasi wala naman daw sabi ng gobyerno, wala namang inisyu na number 7 sa ganyang uri ng sasakyan. Pero alam naman natin ka-coffee, nagagawa nila ng paraan yan, ililipat nila yan sa ibang sasakyan. Sana totoo na peke. Kasi nakakahiya sa Senado. Once na totoo talagang legitimate ka-coffee o kamag-anak ng sino mang senador ang upo dyan sa sasakyan na yan. Tulfo said that he leaves it to the LTO to determine whether the number 7 plate on the SUV was authentic or not. Ang importante kasi, sinong nameke ng plakang yon? Sino ang may-ari ng plakang yon? Bakit siya may ganoong klaseng plaka? That is being investigated even while we speak. At kasama na ako doon sa pag-iimbestiga. Tinawagan agad niya Tulfo yan Nabalitaan ko kanina yan Tinawagan niya agad ang LTO. Tulfo said the driver and owner of the vehicle in question should be made to face the law. Yan ang kailangan natin Yung iba nagagalit sa Tulfo Justice kasi may pagkamabagal din. Sa totoo lang, ang reality ng Pilipinas, justice system sa atin, medyo mabagal talaga yan. Kaya yung Tulfo Justice, mas instant. Kaya mas gusto ng tao Mas mabilisan ka-coffee. Wala nang patagalan pa dyan. At dapat talaga ganyan, masampulan talaga yan Yan ang kailangan natin Sa totoo lang, marami kasi sa atin walang mga disiplina. Yung iba, mga privilege pa, mayayaman pa, walang disiplina. Tulfo said the driver and owner of the vehicle in question should be made to face the law. Yan na lang ang panghawakan natin dyan, kahit pa paano makabawi tayo dito sa taong yan. Maliit lang yung penalty kung tutuusin Magkano lang yan? Maximum dyan, 10,000, di ba? Penalty. Gasino lang yan kung billionaire yung nakasakay dyan. Pero dapat hindi pa marisan yan Dapat talaga may parusa. Doon sa tumakas, nag-iskapo. Pag nahuli siya, dapat yung may-ari na sasakyan, meron dapat parusa. At yung driver, meron dapat sanction doon. Dapat ma-revoke ang kanyang lisensya, ba't siya tumakbo? Sabi ni Tulfo. Nagpanik din yung driver dyan Actually, nandoon talagang tingin ko talaga ang kasalanan dyan, yung pasahero Yung may-ari Ang driver, wala namang magagawa yan kung anong utos ng boss niya. Na nasa likod, sige, atras ka. Diba? Ay niyang bulilyaso. Kasi magagawa dyan, susunod na lang siya sa utos ng amo niya. Dapat gawin niya dyan, mag-resign na siya kung ganyang klaseng amo. The Department of Transportation said Sunday night that the driver of the SUV had tried to run over a traffic enforcer who had flagged the vehicle down. The unidentified passenger of the SUV also flipped their middle finger at traffic enforcer and the department said, biruin mo? Bastos. Yan dapat hindi ini-issue ng lisensya. Baka nakakalimutan nila ang lisensya ay pribilehiyo. Ang problema kung dumaan sa fixer yan, hindi nila alam na pribilehiyo yan. The incident on the EDSA busway has sparked comments online about privilege and double standards in the Philippines, where the wealthy and powerful are often afforded better treatment than regular Filipinos. Ako agree. Actually, nag-afford nga ng due courtesy. Sige, mataas na opisyal ng gobyerno. Sige, importante yung oras nila. Yan ang sinasabi nila Kaya noon, di ba? Wang. Nandiyan pa may mga wang pa dyan Kasi importante daw yung oras nila. Insulting yun Sa ordinaryong Pilipino, sa tingin nyo, hindi importante yung oras namin. At gusto nyo, kayo yung mga nauuna dyan. Parang yung nangyari kay Richard Gomez. Mga entitled dito, mga privilege na ito Ano sinasabi ni Richard Gomez dyan? Di ba? Nanggigigil siya dyan sa EDSA bus lane kasi luwag-luwag daw. Hindi niya alam yung epekto niya sa mass commuters. Di ba? Gusto niya buksan. Paano? Hindi convenient sa kanila Yun ang problema sa ilang mayayaman Sa totoo lang, kapag hindi convenient sa kanila, ayaw na nila. Naku, hindi naman dapat. Kung ordinaryong Pilipino, lalo kung opisyal ka ng gobyerno, mas dapat hindi ganyan ang mindset mo. Kung mala Richard Gomez ang mindset mo, naku po, wala ka dapat sa gobyerno. Diba yung post niya na yan? Privilege. Masyadong privilege.
Sana talaga, ito ang hiling natin dyan. Tutukan, wag tantanan niya ng Senado, wag tantanan ni Tulfo yan. Mahahanap at mahahanap nila yan. Si Alice Guo nga, nahanap eh. Ito pa, nandito lang sa Pilipinas yan. May kuha pa, napicturean pa yung driver, napicturean pa yung pasahero, medyo malabo-labo nga lang. Daan nila sa NBI yan, daan nila sa PNP para magkakuha ng clear version yan. Yung sasakyan na yan, ilang piraso lang yan, isa-isahin niyang 13 na yan para mahanap. Kailangan makita rin ng taong bayan na may gagawin ng gobyerno para ipakita na hindi ka labang sa batas. You are not above the law na magbabiolate ka kung gusto mong mag-violate. And good thing, at least tinututukan yan. Good thing nag-viral yan para wag nang pamarisan yan. O siya, anong sa tingin ninyo? Ako, agree ako, tanggalin na yung protocol plates na yan eh. Kasi courtesy, out of courtesy naman binigay yan eh. Alisin na yung, protocol plate. Exempt mo na lang ang presidente. Sige, sama mo na yung vice-presidente. Oh, yun lang. Presidente, vice-presidente, yan na lang. Para makita rin nila kung ano talaga yung mode of transportation, ano yung lagay ng, ano yung sitwasyon ng kalsada. 'Di ba? Yung mga congressman, alisan na yan. Yung mga senador, alisan na yan. Ako, ganyan ang sa tingin ko ha. Alisin na yan. Para kumilos din sila. Improve yung transportation system natin kasi nararanasan nila eh. 'Di ba? Ano sa tingin niyo? Payag ba kayo? Sangayon ba kayo na alisin na yung protocol plates na yan? Kasi maganda rin pag-usapan yan. Sa in-aid of legislation, sa hearing na yan ni Senator Tulfo, maganda rin pag-usapan yan. Baka papanahon na naalisin yung protocol plates na yan. Di ba? Or bawasan yung meron yan. Kasi in the past, dahil sa mga issue, magkaroon ng mga issues, nabawasan yung meron yan. O baka naman pwede totally alisin na yan. Or kahit ang presidente, wag na. Pero ako, sa tingin ko, deserve din naman ng presidente, vice-presidente. Yan, bigyan ng protocol plates. Pero yung the rest, congressman, napakaraming congressman, no? Senador, napakaraming sekretary, alisin na yan. Ewan ko ha, yun ang take ko dyan. Pwedeng iba rin yung take nyo dyan. Sige, i-comment nyo dyan sa ating comment section. Ano yung take nyo? Para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Siya, okay, magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat ka-coffee sa mga sumama sa atin ngayong gabi. Nasa Facebook po ba kayo? Di pa po kayo naka-follow, naka-like sa ating Facebook page? Pasuyo na lang ka-coffee, like and follow. Nasa YouTube, please click lang po ng subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po updated sa ating mga bagong upload. O siya, ako magpapaalam muna. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!